Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Kaguna nang ito ay marating ko para bang ako'y Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome po at magandang hapon sa inyong lahat. Magandang buhay din po sa ating mga viewers and listeners ng ating programang Serbisyo Balita Live Online. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngayon po ay July 11, yes. 2015 at ang oras po natin ay alas 3:55 ng hapon. Meron 5 para yes, alas 4. At napakabilis ng oras kasamang adan. Ang CP number po natin bago ko po makalimutan ay 0910-869-5953 sa Smart at sa Globe po naman ay 0915-719-3845 at syempre nandito po ang ating kasamang si Lagot Ka, isusumbong kita na si Adan Gabato Jr. Isang magandang hapon po sa inyo lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa araw na ito ng July na 11, araw po ng Sabado. At ito po yung muli ninyong masusubaybayan mo na naman na ang Lady Exposed, mga mahalagang kaganapan, yes. At mga mainit at mga masabog na issue na pasasabugin po ng aking kaibig kasamang si Lady Exposed. Okay, gaya po ng dati, bigyan sigla po natin ng mga maiinit at sumasabog na issue gaya ng sinabi ni kasamang Adan at base na rin po sa mga nangyayaring mga kaganapan na talaga namang pong kagulat-gulat at nakakalungkot na mga pangyayari hindi man natin inaasahan ay nagaganap. Tulad nitong bagong bayarin sa gun ammo permits na pinalagan na po ng marami na mga merong gun owner dahil umapila na rin po sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga gun owner para harangin ang panibagong bayarin na itinakda ng Philippine National Police, PNP, sa pag-i-issue ng permit sa baril. Talagang napakahirap kasamang Adan na kumuha ngayon ng permit to carry, lalo na ng mga license. At mukhang malaki ang bayaran dyan. Yes, oo. At yun nga ang inaapela ng karamihan sa mga gun owner. Sa 41 pahinang petisyon for prohibition
iginiit ng organisasyong GOAC na unconstitutional ang paniningil ng bagong bayarin para sa pag-i-issue ng firearms licenses and permits dahil ito ay may tuturing na pagbubuwis na tanging kongreso lamang ang may kapangyarihan na magtakda. Mula noong Hunyo 15 ay sinimulan na ng PNP ang pangungulekta ng bayarin magmula sa 1,000 hanggang 10,000 piso depende sa uri ng LTAP na tinatawag o license to own Yan ba and yung possess PTC? firearms. PTC niya? No, Di ba? LTAP yan para doon sa lisensya pa lamang yan. Lisensya pa Yes. lamang. Bukod pa rito, hiniling din ng petitioner na magpalabas ng ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order, TRO, Yes. para mapigil ang pagpapatupad ng bagong bayarin at ng status quo ante order para ipatupad ang dating singilin sa pagkuha ng lisensya ng baril. Pinangalanan ng mga respondent sa petisyon sina Executive Secretary Paquito Ochoa, ang DILG Secretary Mar Rojas, Sa at DILG. PNP Officer in Charge Chief Superintendent Leonardo Espina. Dahil sa sobrang higpit nga naman at sa dami ng requirement sa pagkuha ng baril, umaabot hanggang lampas langit na ang binabayaran nating mga bills para lamang tayo makakuha ng legal at magamit natin ang baril, ay makakuha tayo ng lisensya, talagang tumutustos tayo ng libu-libong salapi. Yun para lang sa lisensya, lalo na pagdating sa permit to carry. How come may baril ka? Pwede ba sa bahay lang yun? Oo, siyempre lalabas mo rin yun. Yes, kailangan bit-bitin mo rin kung kinakailangan, Dahil lalo na tayo mga uso-uso media. na ng hold-upan. Meron tayong mga death threats sa dami ng mga nababatikos natin at mga taong mga nasasagasaan natin dahil trabaho lamang, walang personalan, tayo ay napapag-initan dahil nabubuking ang kanilang mga Ay, kalokohan. baka naman ang mga may lisensya lamang itong mga humahunting sa mga babaril nila. Aba, mas maswerte pang Andy Hama kasamang Adan, yung mga gun runner. Oo. Nakakapagbit-bit sila ng baril. Na walang lisensya. Yes, at lalo na yung mga killer. Yung mga riding in tandem. Riding in tandem. Nakakapagbit-bit sila ng baril ng hindi Yan ang man dapat kasamang- nasisita. Kasamang Ng legend, mga ang kapulisan dapat natin. nilang higpitan yung mga riding in tandem. At pagkatapos, meron lang humingi ng mga politiko, meron lang humingi mataas na tao, ibinibigay naman ng ating mga kapulisan dahil hindi matanggihan. Pero, andoon yung sa likod nun, andoon yung tinatawag na mga riding in tandem na talagang bumibiktima at pumapatay. Ganyang kalupit ngayon. Sa hirap na makakuha ng lisensya ng baril, maging permit to carry, yan ang idinadaing ng maraming gun owner. Sa madalit sabi, kasamang Lady Expos, kung gusto man sanang maging legal ang ating mga kababayan na lalo na mga business, businesswoman, businessman, na sila masip nila at medyo maprotekta nila ang kanilang sarili, ay mukhang nahihirapan kung muna lisensya ng baril. Yes, yan ang mukha number yata one ang problem. ang mga nakakakuha lang yata rito, yung mga mahilig na gumamit ng mga killer. Yan yata. Yes. Yan ang mga Kasi priority doon nila. mo makikita paano nakakapagbitbit at bakit napakalakas na ang loob ng mga killer na yan na nakakapagbitbit Nakapagdala ng ng baril, baril. oo. Minsan nasa loob ng motorsiklo, minsan nasa loob ng sasakyan. Pero yung mga legal at mga negosyante, kagaya natin mga media na kailangan na talaga natin minsan magbitbit din para pandepensa sa ating sarili, ay hindi natin magawa. Kaya tang may Kung ang hirap. lisensya ng baril natin ay hanggang sa bahay lang, sa hanggang bahay lang. Merong Hindi mo perimeter, pwedeng- may perimeter kung Yes, tawagin. oo, may perimeter yan. Okay, kagaya nitong nananalasang bagyo sa atin hanggang sa ngayon, ang tinatawag na bagyong pangalan ay Falcon. Si Falcon, yung ito bagyo raw nakaraan. maaaring hanggang Lunes pa, kaya tayo Lunes pa ba? makakaranas ng matinding habagat. Oo. Yan ang, hindi na tinatawag na bagyo Yung habagat ang talagang malupit. Palagay siya ko, nagdidiin sa kasamang atin. Lady Expos, yung Basta- habagat na yan, kaya nagkakaroon ng habagat dahil sa sobrang init ng panahon, Yes. pag umulan,
nagiging nagbabago to at nasasamahan to ng bagat. Ganun na nga ang lalong nangyayari. lumalakas ang tindi. Kaya nga, ayon sa ating Weather Bureau forecaster, no, ay hanggang Lunes pa ang pag-uulan So, sa wala pang bansa, pasok sa na. ng bagong bagyong Falcon. Sama-sama na yung bagyo tsaka yung habagat. Oo. Pero ang humahatak talaga dahil sa hangin ay yung dala ng habagat. Yan. Ayon kay Pag-asa weather forecaster, Nasikatan eh. Meno Mendoza, Sikatan. yes, pinaigting ng bagyong Falcon at ang ng dating bagyong Egay ang habagat. Kumbaga pinagsama nila ang pwersa. Sa huling abiso ng Pag-asa kahapon ng umaga, huling namataan si Falcon at sa layong 885 kilometro silangan. Ilagang ang layo. silangan, yes. Oo, ng Itbayat. Kaya napakabigat, pati Batanes, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 130 km per hour. Malapit na sa sentro sa bugsong abot sa 160 kilowatt per hour. Kaya malakas na. kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Gayunman, walang nakataas na storm warning signal sa bansa. Ngunit pinag-iingat ang mga tao dito sa atin Mamamaya. sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa iba, minsan nadadamay din ang ibang nasyon, ang ibang bansa. Ibang bansa. Yes, dahil sa dala ng hangin, yung flash flood at pagguho ng lupa ang mga residente ng Metro Manila at mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Uulan din sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, Western at Central Visayas. Bahagyang maulan hanggang maulap na papawiring may isolated thunderstorm ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Kaya minsan, kagaya ng pag-aaral ng mga bata Oo. sa eskwela, naapektuhan. Dahil sa bagyo. unang-una, dahil dyan sa bagyo na yan, nadalaman ng habagat o ng bagyo pinagsamang persa ng Egay at ng bagyong Falcon sa ngayon, ay talagang nagbibigay lakas ng daan ng tubig, yung hangin. Talaga ang buhos ng ulan ay hindi biro. Bagamat hindi ito tuloy-tuloy, ay nariyan yung buhos na talagang bigla na halos sa ibang lugar natin dito sa buong Pilipinas ay talagang binabahan. Kaya posibleng talagang ang mga ka-estudyante o mag-aaral Yes. ay pag pumasok malamang basang-basa ang mga At uniforme. nakakaawa ang mga estudyante Oo. dahil kung walang kakayang bumili ang magulang ng payong o kaya ikapote, talagang mga batang ito ay nakakakuha ng sakit dahil nga Yan, sila oo, yung mga fever, ang Kaya paso. maayos din naman at nag-anunsyo ang gobyerno na halos lahat ay public and private school is talagang walang paso. Suspended ang Suspended ang klase. Okay, gaya na nga ng napag-usapan natin kanina Oo. kasamang Adan. Yes, yung ano, meron yung- tayong tatanggapin lang tawag. Okay, yung assistant Yes. camera no, ng CNN. Oo, pero bago natin siya kapanayamin dito sa ating programang sa Ay. Visyo Balita Live Online, ay ipasok mo muna kasama Oo, ito. yung mga balita Itong balita nag-iinit natin na kanina ito. pa. Kanina pa ito eh. Itong nabatid na aprobado ng budget na 3.002 trilyon. Aba, malaki na yan. Nakilala ang pondo sa darating na 2016. Aba, malaki no. Oo, Malaki ito pala yun. kasamang Yan. legislators Oo, ay oo. talaga namang ang hindi maalaman. Mukhang tataas daw ang mga ira ng mga opisyal ng Aba. gobyerno. Eh, Simula di- sa gobernador, mayor, at vice mayor, down to barangay level. Talaga? Kaya mukhang tiba-tiba. At malaki yata ang makikita, ang kikitain ng mga kontraktor Nakaw, talaga. ng mga barangay natin, papunta ng lalawigan ng Cavite, papunta ng provincial ng Cavite, ng lalawigan. Okay, bagamat Yes, sige, tuloy. meron muna tayong tatanggapin tawag, pero base na rin po doon pa. Diyan sa lalawigan ng Cavite, ay may mga criminal incidents na talagang
maraming pangyayaring mga patayan, kahit amen. anong araw pa. Pero not like now. Hindi na ngayon. Yes. Sino ba yung Base ating na campaign rin- kasama ba? Yan eh, doon sa PIO. Oh, ayan na, okay. On the line na. Yes. On the line na. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Hello. Andiyan siya, si Mr. Kupala. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Superintendent Albert Tapulo po. Ako po yung Sir, masuot ng magandang hapon, Mr. Tapulo. ng Cavite PNP. At lahat po ng mga nakikinig, isa pong pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Colonel Tapula. Tapulo po, opo. Kapulaw. Tapulaw, yes. I'm sorry. Okay, ngayon pinakakapanayam na natin si Colonel Tapula bilang PIO officer and spokesman ng ating police director ng PPO Cavite. Dahil base na rin po sa ating pagsisikap na mabawasan ng anggulo ng krimen sa lalawigan ng Cavite na kung saan kung wala na nga namang krimen ayon kay Police Director Estomo ay ano pa ang silbi ng kapulisan natin. Alisin na lang daw o i-dissolve na nga naman ang mga pulis. Kaya, makakausap po natin ngayon sa linya itong si Police Superintendent Albert Dacanay Tapulaw. Okay, sir. Ano po ang masasabi nyo hinggil sa mga criminal cases na ating na-encounter ngayon dyan sa inyong nasasakupan? At ano po ang aksyon ng ating Police Director na si Police Senior Superintendent Jonel Cabrillo Estomo dyan sa lalawigan ng Cavite? Ito nga po, base po sa mga datos po natin, kung ikukumpara po ito noong sa buwan po ng January, June 2014 at ito pong January, June ng 2015, tumaba po ang datos po natin na sa total crime volume natin ng 4,435 na yung po, ito pong periodiko na ito ay 4,075 na po lamang. Ito po, malaking po ang pinaba. Malaki nga po ang diferensya. Okay, base naman po sa mga discrepancy tinatawag, hinggil po sa mga patayan, robbery at theft cases. Paano po ito na i-organize ng grupo ng kapulisan dyan sa Cavite? Tulad ng pagkapatay dyan sa isang cameraman ng CNN na si... Aldo. Jonathan Olsen po. Jonathan. Hinggil po doon po sa ating kasamahan na media practitioner na isa pong assistant cameraman at writer po ng CNN. Meron po tayong ang Cavite PNP po ay nagtaga ng isa pong Special Investigation Task Group Poldan. Ito po ay binubuo ng mga iba't ibang sakay po ng National Support Unit. Kasama po natin ang Crime Investigation Detection Group at ang Crime Laboratory po ng Camp Rame. At ito pa rin ay kasama po rin natin ang mga staff po natin. Ito po yung mga intelligence at investigation na officer po natin dito po sa probinsya po ng Cavite. Sir, sa kasalukuyan po, ano na po ngayon ang development itong pagkakapaspang po sa assistant camera ng CNN? Ito nga po, meron po tayong mga follow-up po sa mga witnesses at lahat. At mga, yung lone witness po natin, meron pa po tayong nakukuha ng ibang witnesses at yung mga ebidensya po. Yung mga ebidensya po nakalat natin, yung pong itong basyo po ng talan ng caliber 40mm, nandun na po sa crime lab po natin yun at under na po ito ng ADIS natin. Ito yung automated ballistic information system natin para ipagmas po dito kung meron po itong enrolled na service firearm po ng isa pong tao. Okay, sir. Yung po isang paglilinaw lamang po namin para sa aming kabaro na pinatay na kung saan nga po ay naalam natin kung ano na ang development na nangyari dito. Isa pa pong katanungan, sir. Sir, paano natin masasabi na talaga na-modulate na po nga ang krimen dyan sa lalawigan ng Cavite like robbery, theft, mga malimit na patayan, gayon sunod na patayan pa rin po naman. Kung kaya marami na ang naaalarma sa mga mamamayan dyan sa lalawigan ng Cavite. Ayun po, ang pamunuan po ng Cavite, ito po ay pinamunuan po ni Senior Superintendent Jonel Cabrillo. Yes. Estomo po, meron po siyang mga programa, meron po tayong mga programa, ito po yung mga upland hugot, yes. Ito po, meron po tayong blue alert signal, Okay. at mga iba't iba pa pong mga programa. Ito po ay
pangako yung datos po ng mga krimen po na naganap dito po sa probinsya po ng Cavite. Okay, kaya nga po natutuwa kami at binabati namin ng isang magandang hapon si Police Director ng PPO sa Cavite na si Police Senior Superintendent Jonel Cabrillos Estomo ng Campantalyon Garcia Headquarters dyan sa lungsod ng Imus, Cavite. Mabuhay po kayo, sir, at maraming pong salamat, Sa sir. inyong mga maayos at magandang pamamalakad at pamamahala upang masupok ang mga krimen dyan sa Cavite. Okay, thank you, sir. Police Superintendent Albert Dacanay Tapulaw. Marami pong Opo, salamat. magandang hapon po. Opo, magandang hapon din po sa lahat ng mga kapinigyan sa inyo po. Okay, marami pong salamat. O yan, kagaya na natin na pag-usapan hinggil sa mga kapulisan, ang ayon dito kay Police Superintendent Albert Dacanay Tapulay Tapulaw, ay oo. bumaba na ang rate ng krimen. Dating 400, Yes, at 475. napakalaki ng ibinaba na dating 475 Yes, naging 435. okay. Kaya nga po ay natutuwa rin po tayo sa ganyang mga balita na talagang kumikilos ang ating kapulisan sa pamumuno dyan sa lalawigan ng Cavite sa pamumuno ni Police Director Jonel Cabrillos Estomo. Estomo. Sir, mabuhay ka, sir. At Okay, kami sir, saludo mabuhay po kayo. sa iyong magandang mga ginagawa dyan sa probinsya. Keep up the ng good work, Cavite. Police Director Estomo. Okay, gaya ng ating napag-usapan kamakailan, dito sa NFA. Yung peking yes, bigas, oh. na nagbabala. Kumbaga nagagalit na ang grupo ng NFA dahil binalaan na ang mga dealer na nagbebenta ng mga peking bigas. Yan ay ilang araw na natin paulit-ulit na iyan ay talagang nung nakaraan din po lang, no? expose dito sa ating programang Expose dito sa Serbisyo Balita Live Online dahil talagang marami na sa ating mga kababayan ang sumasakit at Ang tiyan. ngayon ay nasa mga ospital. Marami na ang naging biktima dahil nitong peking biktima bigas. nitong pagkain ng peking bigas na tinatawag. Kung kaya't binalaan na ng National Food Authority ang mga rice retailer and dealer sa buong bansa laban sa pagbebenta ng mga peking bigas o synthetic rice na tinatawag. Yes, Yes. may Ang babala ng NFA ay matapos na pagdiskubrehin ng peking bigas sa unang-una sa Davao City na ibinebenta sa merkado ng mga sindikato. Ayon kay NFA spokesman Jerry Imperial, tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang inspeksyon dahil talagang delikado nga naman ang nasabing bigas. Hindi lang sa presyo ng bigas, kundi maging sa kalidad ng stock ng rice retailer ng mga ibinebenta na pinayuhan din ito ang publiko na dapat magmatsyag upang matiyak ang binibiling bigas. Kumbaga, tulungan din natin ang gobyerno na malutas ito at kung saan ito nanggagaling. Dahil hindi biro ng yung ilalaman mo sa sikmura mo ay tinatawag na synthetic rice. Dahil kalimitan dyan, yan ay pag isinubo at nilunok at yun ay napunta sa iyong bituka, yan ang magsisilbing parang acid dyan eh. Parang Na magkaka-cancer ka. makakakuha ka ng sakit na cancer sa bituka. Hindi naman kaya kasama ang lady expose dahil kaya napapasukan tayo ng mga peking bigas ay kung saan mukha yatang hindi na nanggagaling dito ang bigas sa atin na dinadala sa ibang bansa, mukhang sa ibang bansa na nanggagaling ang ating mga bigas. Yes, kung saan man ito nanggagaling. Kaya may panawagan din sila na dapat ay ipagbigay alam ang kanilang tanggapan kung may matutuklasang ibinebentang bigas ang kanilang lugar para di na ito lumawak pa. Ay, mukha yatang Yan ang pinapakiusap ng gobyerno. mukha yatang maluwag sa Bureau of Customs. Yan, maaring yan ay naggagaling sa Hindi kaya nagkakaroon ng kasunduan ibang dito. bansa na yan bumabagsak sa costume na tinatawag na ayon sa ating pagkakaalam, yan Hindi ba ang komisyoner ngayon dyan, ang komisyon ng costume kasama ang Lady Expose? Si Lina? Yun na nga eh. Yan, oo. Ano ang silbi? Ayan mukha yatang sir, komisyoner, Lina. Mukha yata napapasukan tayo ng mga nanggagaling ng mga export rice. Kaya mukhang may mga napapasamang peke.
baka pwede yung bosisin nyo mahigit at inspeksyon ninyo ng mabuti upang hindi naman mabiktima ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Dahil talagang napakasakit naman po, lalo na doon sa mga taong walang-wala. Wala ng pera, wala ka na nga makain, magpapa-hospital ka pa. Ayun ang mabigat. Kumain ka na, na-hospital ka pa. Yun ang Yan ang masakit. masakit. Ay, Oo. napakamahal pa naman ng bigas ngayon. Tapos, ang mabibili mo yung peke. Aba, ang bigas ngayon pinakamababa at ang presyo 40 na o 38. Yun yung pagkain pa ng may Yun pera. magkano ba ang nabibiling NFA sa ngayon? Mga 27, Oh. 26 pera. Pero wala tayong nakikita ganong kababang presyo eh. Puro pataas ng 30. Magkano naman daw ang Oh. kilo nito kasamang lady exposure ng bigas na peke? Magkano daw ang inabot na kilo? Aba, minsan napapasama din sila sa mga mamahaling bigas Nasa na 40 to 50. dahil talaga nirarambol sa mga bigas na maayos at hindi maganda. Kaya dapat Oh. kailangan masusing investigation at inspection At sa eto mga pa, restaurant. doon sa mga nakakabili, ang ating payo lamang po ay napakasimple. Ireklamo nyo sa inyong barangay, dalhin sa munisipyo o kung saan man, sa City Hall, kung kinakailangan. At para mapaimbestigahan, tumawag tayo ng salida, tumawag tayo ng... madadali mo namang malalaman yan at Na peke matitrace. yung ano. Ngayon kung saan binili at sino ang nag-deliver na dealer doon sa mga nagtitinda ng bigas Oo, na tama. synthetic rice. Doon sa makakabili ng mga may pengeng bigas, huwag niyo munang iluluto. Hawakan nyo at isuplong nyo po sa barangay para ibalik po natin sa pinilihan nyo para mapalitan naman to kahit isang kaban na. Hindi po ba? At bukod doon, dapat ipagkukulong yan, mga nagtitinda ng mga bigas na peki na yan. Oo, Dahil kulong na dapat yan yan, ay hindi naman dapat. Mga walang konsensya yan. Yes. Akalain mo pati pagkain Pilipino, pinepeke. Grabe. Kaya nga, ang atin lang masasabi, yan ay nasa may katawan din. Alam mo na nakabili ka ng peking bigas, bakit? Makikita mo pa lang naman, paghugas mo pa lang sa kaldero niyan bago mo isaing, mache-check mo naman yan kung anong klase yung bigas na nabili klase, mo. Kasi karamihan naman sa binibili nating bigas, sa totoo lang, talagang pag binili mo ng mahal, magandang klase. Pero kung minsan, nabibili naman nila ng luma, ay ng mura, iba pa rin ang lasa. Kaya akala nila yung synthetic rice, yun talaga yung lasa ng mga murang bigas na nabibili natin araw-araw sa mga tindahan. Kaya kung minsan Sa- kasamang lady sa export, palengke. napaka-problema rin ng export eh. Oo. Pag sinabing export, yung bigas natin, ini-export sa ibang bansa. Yung bigas naman ng taga-ibang bansa, ini-export dito. Kaya nakakakuha ng pagsasamantala upang pasukan ng pengeng bigas ito nung mga nag-deliver o nangangalakal papasok ng Pilipinas. Kaya nga, tinatawagan natin ang PhilHealth dahil marami na tayong naringgan na dahil dyan sa PhilHealth. peking bigas na yan, ay marami na ang nagkakasakit at nagiging cancerous dahil dyan sa synthetic rice na tinatawag na yan. Kaya nga, base Hindi doon naman sa kaya ito koneksyon ng kasama. PhilHealth at mga accredited na pasilidad na pinagbuti dahil unang-una, pag tayo nagkasakit, kailangan din natin yan tulong ng PhilHealth. Oo. Yes. Inilunsad kamakailan ang healthcare institution portal upang mas mapabilis ang proseso ng paggamit ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang mga accredited na pasilidad ay kinakailangan magpa-install ang naturang portal upang magkaroon ng direktang koneksyon ang pasilidad sa PhilHealth kung saan makikita ang impormasyon ng miyembro sakaling ito ay makumpay. Yan na nga po ang sinasabi natin, na kung sakaling tayo magkasakit, hindi man dahil dyan sa synthetic rice na yan. Unang-una, maulan. Dahil dyan sa bagyong Egay at Palguna na pinagsama ng habagat pamandin, talaga pong tayo apektado ngayon ang ating kalusugan at ang ating ang mga katawan ay mahina. Kung kaya't nagkakaroon tayo ng delikado ang karamdaman, kaya sitwasyon mostly ngayon ang mga hospital talagang puno. Maging ang mga health center, maging ang mga clinic, yan talagang pinapasukan na ng mga taong may karamdaman sa ngayon dahil sa kawalan ng salapi, dahil nga para hindi na po tayo magpagamot sa mga mahal na ospital, nagtitiis po tayo sa mga center na lamang. Hindi Okay. hindi kaya ito kasamang Isang- lady expose ito kaya naman kaya lumalakas ang pili. Dahil marami nga nagkakasakit. Yan na nga Pero malaking tulong ang PhilHealth. Mamaya natin Malaking- pag-usapan okay, ang topic na yan. commercial Isa muna. po muna tayong commercial. Babalik po kami. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life,
They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Okay, muli nagbabalik ang aking kasambang si Lady Expo. Napapatawa talaga ako dito sa aking kasamang Kengkoy. Napaka-Kengkoy nito si Adan. Kaya kung minsan, masasabi natin, iba rin naman yung masyado tayong mga seryo sa ating mga topic. Hindi dyan sa mga nagkakasakit na yan na kailangan din naman ng tulong ng PhilHealth. Kaya bawat accredited na pasilidad ay bibigyan ng digital certificate ng Information Technology Management Section, ITMS kung tawagin. Katuwa ang Healthcare Delivery Management Division, HCDMD, yes, upang masiguro at kontrolado ang impormasyon. Makikita sa system, tanging ang computer lamang na may certificate ang maaaring maka-access sa HCI portal. Samantala, ang bawat provider ay magbibigay ng 2 user accounts na may natatanging username para sa paggamit ng portal. 2 account? Yes, oo. Sa tulong ng portal, agad na makikita ang detalyadong impormasyon ng miyembro gaya ng PhilHealth Identification Number, PIN, pangalan ng miyembro, kasarian, listahan ng mga kwalifikasyon, makikinabang sa kaarawan niya, at kategorya kung saan nabibilang ang miyembro. Gayon din makikita dito kung may sapat na kontribusyon ang miyembro at may papakita sa PhilHealth Benefit Eligibility Form, kung tawagin po ay PBEF, kung maaari nang gumamit ng benepisyo ang miyembro o dependent. Sa ginawang survey kamakailan ng PRO IBA, naging positibo ang tugon ng mga accredited na pasilidad. Ayon sa survey, nagdesisyon na maglagay ng HCI portal upang mapadali ang pagpoproseso ng kanilang claim sa PhilHealth. Dahil din sa portal, hindi na kakailanganin ng isang miyembro ang magtungo sa opisina ng PhilHealth kapag na ospital upang kumuha ng member data record, MDR. Ayon din sa survey, madaling itindihin at gamitin ang portal sapagkat dumaan sa training ang ilang empleyado ng pasilidad na silang mga ngasiwa nito. Ilang suwestyon ang ibinigay ng mga sumagot sa survey upang mas lalong mapabuti ito gaya ng pagiging limitado sa 2 empleyado ang may access at regular na ma-update ang HCI portal para sa mas accurate na resulta. Sakaling magkaroon ng anumang problema ukol sa paggamit ng HCI portal, ang mga accredited na pasilidad maaaring tumawag sa ITMS ng PhilHealth Regional Office ay IBA upang agad na matugunan ang kanilang mga katanungan. Dahil layunin ng PhilHealth na magkaroon ng dekalidad na serbisyo, patuloy itong gumagawa ng hakbang upang mas mapadali para sa mga miyembro ang paggamit ng benepisyo ukol sa kanila. Kaya malaking bagay na tayo nga ay may PhilHealth. Yes, may PhilHealth. Dahil yan, lalo na't meron tayong hulog na tinatawag na pwede na nating gamitin anytime na magkaroon ng karamdaman ng ating pamilya, isa sa ating pamilya, ang ating anak, asawa, magulang, kapatid, ay pwede nating masuportan dahil sa PhilHealth natin. Yes. So, Kaya pala PhilHealth,
ibig sabihin ay Philip. At yan ay malaking Philippine bagay. na nagbibigay ng siguraduhan Yes. para sa mga may karamdaman na kahit ito ay asawa o kapatid makakakuha rin sa Yes, benepisyo. oo, lalo na ang May asawa at pakinabang anak. din. Yes, at saka magulang. Oo, Okay, gaya ng napag-usapan natin last Saturday. Yes, yung oo. hinggil doon sa sabit sa anomalya, sa DFA. Oo, tuloy Ayon mo, sa kasama ating mo, source, ay desperado na raw itong 21 top officials ng DFA na ito na muna'y nakakaranas na ng harassment. Kaya lang nakakaranas na ng harassment yung complainant na si Mr. Reynaldo Hoson. Na Hinaharas siyang na. naglakas loob at talagang buong kisig niya itong tinayuan na ang nangyayaring anomalya sa loob at labas ng DFA ay siya ang naging mata at saksi sa lahat. Oo, at saka talagang napakaganda ng ginawa niya. Yes. Talagang ipinulkan niya mga bulok. Oo, lahat. Sinabi niya, through documents impact na makapagpatunay dahil may mga pinangahawakan siyang dokumento Yun, na ang pinarating maganda, sa oo. ating tanggapan na umalay talagang merong korupsyon at pinagpipiestahan umano ang nasabing pondo ng nasabing tanggapan. Ayun, ang oo. Department of Buti Foreign na lang, Affairs. merong sa DFA Yes. kasamang leading post, merong DPA, the penetrate agent, na si Mr. Roson. Ayon pa rin dito sa column ni Mr. Jun Maligalig ng Ligaligin natin. Yan. Dahil ito'y maraming pinagsusulatang mga Kay Pari pahayagan Jun, ng mga oo. tabloid newspaper na weekly and daily. Kung kaya't binigyan din natin na bigyan pansin ang kanyang mga column Yes, ang na kanyang ang panulat. nakasaad sa kanyang column nitong nakaraan ng linggo nito ay nakakaranas daw ng harassment ang complainant na nagbuko ng anomalyang nangyayari sa loob ng tanggapan ng Department of Foreign Affairs, DFA. Kamakailan lamang, habang sakay ng isang taxi ay dalawang hindi nakilalang kalalakihan na sakay ng dalawang single na motorsiklo ang dumikit sa sinasakyan niya at sumesenyas ng pananakot. Nangyari ito na huminto ang kanyang sinasakyan taxi dahil sa traffic. Ayon sa complainant na si Mr. Ray Hoson, hindi niya pinansin ang dalawang kalalakihan at sa halip ay inutusan ang driver ng taxi na dumiretso at huwag pansinin ang mga ito dahil lula ng taxi si Mr. Hoson. Yes, yung si Mr. Hindi Roson. naman sumunod ang dalawang motorsiklo at sa halip ay tumungo ang mga ito sa ibang direksyon. Makalipas ang ilang araw matapos lumabas ng kanilang tahanan upang pumasok sa trabaho sa DFA, ang dalawang kalalakihan ay sakay na naman ng motorsiklo na may K9 na lang kilos na nakatambay sa kanyang daraanan. Hindi niya pinansin ang mga ito at sa halip ay sumakay siya ulit ng panibagong taxi. Ngunit hindi naman sumunod ang dalawang kalalakihan na nakasakay sa motorsiklo. Nakatingin lamang ang mga ito sa kanya habang papalayo ang kanyang sinasakyan. Kumbaga parang ang nangyayari kasamahang adan, Parang tinatakot na. Para nga naman na huwag kumanta itong si Ginoong Hoson. Dapat dyan, at huwag manindigan sa kanyang pagtitistigo. Pagka ganyan dapat kasamang leading post na may mga umiikot-ikot na mga motor. Kailangan niya ang doble ingat pa rin. Pahuli na kagad sa pulis. Okay. Ipa-itip na kagad sa mga malapit na kapulisan. Okay. Bago natin ipagpatuloy, ito Okay. talagang itong column ni Jun Maligalig, ang atin lang masasabi dito sa complainant na si Mr. Reynaldo Hoson ay doble ingat lang po. Dahil talagang hindi biro ang mga binitawan ninyong mga salita na ginawa niyong salaysay Okay, oo. hinggil sa akusasyon natin sa mga grupo ng Kasamang top leading post. officials ng Mukha yata DFA. merong papasok na Okay. balik na report mula sa labas na yung bilan. Bago natin ipagpatuloy ang nasabing talagang gitil na itong nasabing complainant. Gitil na gitil na. Yes, dahil siya na ang nagpapakatotoo para malinis ang nasabing